Sa taginit abay kape pa rin ang hirit, deadma sa taas ng heat index. Sa dami ng kapeng pwede mong tikman, may ihahain kaming ibang flavor naman, bago man sa pandinig, tsaka kay mapapaibig. Dito sa Dasmariñas, Cavite, may babalik-balikan kate, di ka lang mapapahugot sa What If Coffee, mapapausal ka pa ng Sinong mag-aakala itong itlog, hindi lang pangulam, sa kape rin daw ay 100% super inam. Dinala lang naman ni Ron ang kapeng ito mula sa Vietnam. Hello Galogs! I am Ron of Lentig, the owner of What If Coffee. Tara, pasok kayo! Nakakahiya naman kung di ko kayo papasukin, di ba? Tara! Yung egg coffee po, nag-originate talaga siya sa Vietnam. And when I traveled Vietnam, nakakatikim ako ng egg coffee doon. Talagang napakasarap. And sabi ko, what if itry ko to sa Philippines? Kaya dinala ko dito yung egg coffee. And nagustuhan talaga siya ng mga mamimili kasi unique yung lasa niya, tsaka lasa siyang leche flan na may coffee. Ayun po. Kaya tinry po namin. Ihanda na ang panulat at ipapakita niya sa atin ang tamang paggawa't sangkap. Sa egg coffee po namin, bali, sineseparate muna namin yung egg yolk doon sa egg white para yung isasama lang namin doon sa egg coffee ay yung egg yolk. And then, lalagyan namin siya ng condensed milk and iba't ibang uri ng milk para mas sumarap pa po yung aming egg coffee. Nilalagyan namin siya ng pampalasa para mawala yung lansa ng egg. Dahil sa kakaibang ideya, pasok sa linya ng bestseller niya. Talaga namang napapahanga sa unang tikim at kita. Makichismis naman tayo sa kapitbahay. Dito sa Valenzuela, mapapatulo raw ang iyong laway. Hinahaluan lang naman ni Shasha ang kape ng ube halaya. Abay, pwede pala. So yung beans namin is from Mount Apo, then blend sa ng Mount Apo, Ethiopia, and sa Vietnam. Hindi ka raw mandidiri sa dirty ube halaya latte. Tsaka kay pawiwile. 2 taon nang bumibida itong kakaibang flavor nila. Sa katunayan, ang business na ito ay may tinatagong advokasya. Ano talaga, yung since day one, yung advocacy ko talaga is supporting local farmers. So yung ube halaya, yung supplier namin is direct sila or partnered with local farmers sa Pampanga. Ala Shasha, baka pwede mo naman kaming ipagtimpla? Tara, gawa tayo na dirty halaya latte. Ito ni dirty ube halaya latte mo. Mula naman sa Kalinga, may kape na sa unay mag-aalangan ka dahil ito lang naman daw ay mula sa dumi ng isang uri ng pusa. Ipinapakain ang beans sa musang o mas kilalang alamid. At pagkaraang ito'y idumi sa katitipunin. Mukhang madumi man sa paningin, subalit ito lang naman ang pinakamahal na kape sa buong mundo. May kakaiba kasing aroma dahil sa pambihirang proseso. Hi, hello, Galogs. Ito, anong meron dito? Sachet, di ba? At sa loob po nito, nandito ang isang pagkasarap-sarap na kape. In fact, isa sa pinakamahal na kape worldwide, sabi nga nila. So, ang tawag po nila sa English dito ay civet. Ito po ay gawa o nag-manufacture po. Kaya yung pong musang, alamid, alam niyo yun, di ba? Sila po ang naging surrogate mother ng kapeng ito. Yan. Na ating titikman ngayong umaga. Wala nang kailangan. No sugar, nothing, no? Just black. At napakasarap po. No? Ngayon na ako nakatikim ng ganito. Special talaga. Hanep talaga mga Pilipino, kahit nalinigo na sa pawis, sa kape ay go na go. Logalogs, huwag lang magpapaabuso, tiyakin pa rin na healthy ang puso, tansyahin ang timpla. Para sa palpitation, huwag nang humantong pa, hinay-hinay lang ha.